Isang lihim na card ang natanggap ng pamilya Tan. Ang nilalaman nito, nakakakilabot at puno ng misteryo. Nakasulat dito, "Your family line ends," at nilagdaan pa umano ng salarin. Sino nga ba ang taong ito na tila alam ang kanilang lihim at bakit parang napakalapit pa nito sa kanilang pamilya? Sa isang HTV apartment sa Block 58, Gilong Silong, Bathroom, Singapore, tahimik na namumuhay ang pamilya Tan. Binubuo ng 6 na miyembro, ang padre de pamilya na si Tanunay at ang kanyang asawa na si Liing ay 32 taong gulang ay kumikita sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng isang maliit na bus. Si Tan ang nagmamaneho habang si Silly ang kumokolekta ng bayad. Bawat umaga, nakagawian na nilang dalhin ang kanilang sasakyan upang sunduin at ihatid ang mga estudyante sa kanilang lugar. Kilala ang Tan family bilang masaya at nagkakaisang pamilya, puno ng pagkakaunawaan at katahimikan. Ngunit sa kasamaang palad, ang ganitong larawan ng kasayahan at pagkakabuo ay tinarget ng isa sa mga pinakamatinding krimen na naranasan sa Singapore. Noong Sabado ng umaga, Enero taong 1979, kahit weekend, kailangan pa ring pumasok sa eskwela ng mga batang nasa elementarya. Bandang 6:35 ng umaga, matapos ang mabilisan na almusal, marahang hinalikan pa ng mag-asawa ang kanilang 4 na anak na mahimbing pang natutulog bago sila tahimik na umalis ng bahay upang simulan ng kanilang trabaho. Katulad ng nakagawian, ihahatid at susunduin nilang muli ang mga estudyante gamit ang kanilang maliit na bus. Bagamat may batas na nagbabawal na iwanang mag-isa ang mga bata sa bahay, para sa mga magulang ng parehong kailangang umalis ng maaga upang magtrabaho, halos imposibleng pagsabayin ang hanap buhay at pag-aalaga. Noong mga panahong iyon, maraming magulang ang napipilitang mamili. Iiwan ba ang anak habang nagkakandado ng pinto o ipapakiusap sa mga kamag-anak o kapitbahay na bantayan sila? Ang pamilya Tan ay may 4 na anak. Ang panganay na si Tanok Peng, 10 years old, at nasa ika-5 baitang. Sumunod si Tanok Hin, 8 taong gulang at nasa ika-2 baitang. Si Tangko naman ay nasa unang baitang. At ang bunsong si Chenny nakatatapos pa lamang mag-5 taon. Ang 3 magkakapatid na lalaki ay pumapasok sa Bandimir Road Primary School na malapit lang sa kanilang bahay. Samantalang si Chinny naman ay bagong na-enroll sa kindergarten ng People's Association. Handa na ang kanyang mga libro at bag. Naghihintay na lamang siya sa kanyang unang araw sa Lunes. Ngunit 2 araw bago magsimula ang klase, isang hindi inaasahang trahedya pala ang mangyayari. 10 minuto matapos umalis ng mag-asawa, eksaktong 7:10 ng umaga, ipinarada ni Kani ang bus sa gilid ng kalsada. Gaya ng kanyang nakasanayan, agad tumawag si Maying sa bahay upang gisingin ng mga bata. Ngunit patuloy lamang na tumutunog ang telepono at walang sumasagot. Pagkamat nakaramdam siya ng kaba, iniisip na lamang niya na mahimbing pa rin ang tulog ng mga bata at naghihintay pa siya bago muling tumawag. Habang nagpapatuloy sila sa pagsundo ng mga estudyante, salitan pang tumatawag ang mag-asawa sa kanilang bahay. Ngunit wala pa ring sumasagot. Lalong hindi mapalagay si Maying, kaya tinawagan niya ang kanilang kapitbahay na si Miss Stan upang pakisilip ang kanilang mga anak. Baka raw sobrang mahimbing lang ang mga ito kaya't hindi naririnig ang telepono. Mga 8:30 ng umaga hanggang 9 o'clock ng umaga, ilang ulit na kumakatok ng malakas si Mrs. Stan sa kanilang pintuan. Ngunit walang tumugon at tanging katahimikan lamang ang bumabalot. Sinubukan pa niyang sumilip sa mga bintana, ngunit mahigpit na nakasarado ang mga kortina. Noong panahong iyon, hindi pala ganap ang paggamit ng telepono, kaya't walang paraan si Mrs. Tan upang agad na makontak si Maying. Umuwi na lamang siya at dumiretso sa palengke upang mamalengke ng gulay at balak sana niyang ipaalam ang kanyang nakita sa ina ng mga batang kalaunan. Samantala, sa bus, walang kaalam-alam si Maying
na hindi pala nakapasok si Mrs. Stan sa loob ng kanilang bahay. Ang buong akala niya ay nagising na ng kapitbahay ang kanyang mga anak. Pagkatapos ng umagang pagsundo, sa halip na dumiretso sa bahay, ipinagpatuloy ng mag-asawa ang kanilang nakasanayang ruta at naghatid pa ng mga manggagawa mula sa kalapit na pabrika. Bandang 9:59 ng umaga, natapos nila ang trabaho at saka lamang sila nakauwi. Binuksan ni Maying ang pinto gamit ang susi at agad na nakaramdam ng kakaiba. Nasa maliit na mesa pa rin ng sala ang mga school bag at nakahanay ng maayos sa gilid ang mga maliliit na sapatos. Gumapang sa kanya ang hindi maipaliwanag na kaba. Dumiretso siya sa dulo ng pasilyo, papunta sa banyo sa tabi ng kusina, at ang tanawing bumungad sa kanya ay nagpahinto sa kanyang mga paa at nagpatigil sa kanyang paghinga. Naroon, nakahandusay ang kanilang 4 na anak at hindi na gumagalaw. Ang kanilang maliliit na katawan ay nagkapatong-patong at ang paligid ay namistulang isang bangungot at hindi maipaliwanag. Sa sobrang takot at sakit, bumagsak sa sahig sina Keway at Maying habang umaalingaw-ngaw ang kanilang sigaw ng pagdadalamhati. Dumagsa ang mga kapitbahay matapos marinig ang balita at agad silang tumawag ng pulis. Exacting 10:04 ng umaga, dumating ang unang investigador sa lugar. Pagkatapos niya at nang makita ang nakapanlulumong tanawin, mabilis siyang humingi ng karagdagang tulong. Nagtagal, dumating ang Criminal Investigation Department, ang unit na dalubhasa sa mga kasong pagpatay. Nagpadala sila ng mga espesyal na pangkat na mga investigador na kasama ang maraming tauhan upang siyasatin ang lugar. Upang mas maintindihan ang nakakagulat na kasong ito, balikan muna natin ang ekstruktura ng apartment kung saan nakatira ang pamilya Tan. Pagpasok mula sa pintuan, agad makikita ang sala at kainan, ang pinakamaluwang na bahagi ng buong bahay. Kapag dumiretso naman sa kusina, matatagpuan ang banyo at kwarto sa bandang likuran. Dahil masikip ang espasyo at iisang silid lamang ang meron doon, natutulog sa kama ang mag-asawang Tan, habang ang 4 na bata naman ay nakalatag sa banig ng sahig. Nang lapitan ng mga pulis ang lugar, napansin nilang ang apartment ay may 2 pinto, isang bakal na pinto at ang isang bakal na security door sa labas. Pareho itong nakasara ng maayos at walang palatandaan ng sapilitang pagbukas. Sa loob naman ng bahay, maayos rin ang mga gamit sa sala at kainan. Walang bakas ng kaguluhan o paghalughog. Nasa maliit na mesa pa rin ang mga bag ng mga bata, katabi ng isang aquarium na may 2 alagang isda. Sa unang tingin, tila isang karaniwang tahimik na umaga lamang. Ngunit nang pumasok ang mga investigador sa banyo, tila nabura ang lahat ng katahimikan. Sa malamig na sahig, natagpuan ang 4 na batang magkakapatong, hindi na kumikilos at puno ng mga sugat. Si Kokpeng ang panganay ng nasa pinakailalim, habang ang bunsong si Chini naman 5 taong gulang pa lamang ang nasa ibabaw. Ang bawat isa sa kanila ay nagtamo ng napakaraming sugat at ang sahig ay puno ng dugo. Isang tanawin na mahirap paniwalaan. Isa sa mga pulis na naroon ng araw na iyon ay tahasang nagsabing iyon ang pinakamatinding kasong nakita niya sa buong serbisyo niya at nawala ng hihigit pa roon. Bandang 11:40 ng umaga, dumating ang 2 eksperto mula sa forensic team upang magsagawa ng pagsusuri. Base sa pag-aaral ng mga sugat, pananiniwala ang gumamit ang salarin ng hindi mababaw sa 2 uri ng armas. Isa rito ay kahig o ng itak o ang karaniwang kutsilyo sa kusina. Pinakamaraming tinamong pinsala ang panganay na si Kokpeng na nagtamo humigit na kumulang na 25 hanggang 26 na sugat sa kanyang ulo, mukha at katawan. Pinakamagbigat dito ang halos pagkahiwalay ng kanyang kanang braso sa kanyang kaliwang kamay. Nakahawak pa siya ng ilang hibla ng buhok, palantandaan ng desperado siyang lumaban bago siya tuluyang bumigay. Si Kokin, 8 taong gulang, ay nagtamo rin ng mahigit 10 sugat, karamihan sa ulo, leeg at tiyan. Si Koson naman, 6 na taong gulang ay ganun din, mahigit 20 sugat ang natamo, at ang bunsong si Chini na 5 taong gulang pa lamang ay nagtamo rin ng mahigit 20 na sugat.
Sa kanyang muka ay malalim na hiwa. Hawak-hawak pa niya ang maliit na unan. Palatandaan na siya ay kinaladkad habang mahimbing pang natutulog. Sa ulat ng forensic doctor, bawat bata ay nagtamo ng mahigit 2 sugat sa kanilang katawan. Nakapanlulumo ang natuklasan na kahit matapos mawalan ng buhay o lakas ang mga biktima, patuloy pa rin na sinusugatan at pinipinsala ng salarin ang kanilang mga katawan. Habang sinusuri ang paligid, nadiskubre ng mga pulis ang mga bakas ng dugo sa lababo ng kusina, kaya't ipinagpalagay nilang naghugas ng kamay o naglinis ng sarili ang salarin bago umalis. Ngunit nang tignan nila ang mga gamit, walang anumang nawawala o walang bakas ng pagnanakaw. Lalong tumibay pa ang hinala na hindi pera o ari-arian ng motibo. Gayunpaman, isang mahalagang detalye ang lumitaw. Nawawala ang isang itak mula sa kusina. Sa kombinasyon ng matitinding sugat ng mga bata at pagkawala ng kutsilyo, naniniwala ang mga imbestigador na nagdala ang salarin ng sariling matalim na armas at kinuha pa ang karagdagang kutsilyo mula sa bahay upang ipagpatuloy ang kanyang ginawa. Pinaniniwalaan ding isa-isang dinala ng salarin ng mga bata sa banyo. Una, kinaladkad ang isang anak at ikinandado muna sa kwarto ang 3. Matapos patayin ang unang bata gamit ang itak, bumalik siya at kinuha ang pangalawa. Inulit ang parehong paraan hanggang sa lahat ng 4 ay mapatay. Batay sa antas ng rigor mortis at kalagayan ng pamumuo ng dugo sa pinangyarihan, tinutukoy ng mga forensic doctor na ang oras ng krimen ay naganap sa pagitan ng 6:30 hanggang 7:30 ng umaga, mga ilang minuto lamang matapos umalis ang mag-asawang Tan upang pumasok sa kanilang trabaho. Ipinakita nito na posibleng matagal nang minamanmanan ng salarin ng araw-araw ang gawain ng pamilya. Naghihintay na ang tamang sandali na makaalis ang bus bago agad umatake. Mula naman sa kalagayan ng mga pinto, napansin ng pulisya na walang palatandaan ng sapilitang pagbukas o marahas na pagpasok. Lalong tumibay ang hinala ng salarin na ay maaaring isang taong kakilala ng pamilya Tan. Sa ilalim ng ganoong pagkakataon, nagkaroon siya ng madaling paraan upang makalapit at isa pang patayin ng mga bata sa loob ng bahay. Isang hakbang na isinagawa ng malimit at walang awa. Ngunit ang pinakamalaking tanong at trahedyang palaisipan sa lahat ay nakakakilala sa pamilya Tan. Sino ang may kakayahan at gaano kalalim na galit upang pumatay ng 4 na inosenteng bata? Lumaganap pa ang mga nakakagulat na tsismis. May isang kapitbahay daw na sa tapat ng kalsada na nakikita kay Chinag na tumatakbo palabas ng banyo. Ngunit agad din siyang hinila pabalik ng isang tao. Akala ng saksi, isa lamang itong karaniwang pagdidisiplina sa magulang sa anak kaya't hindi niya gaanong pinansin. Subalit, nakapagtataka na kahit nagsagawa ang pulisya ng malawakang paghahanap at pagsusumao sa publiko sa pamamagitan ng mga pahayagan at radyo upang mabigay ng impormasyon, wala ni isang saksi ang hulmantad. Hindi lang natagpuan ang mga kapitbahay na binanggit sa tsismis, kundi isang direktang testigo ay walang nagpakita. Hanggang ngayon nananatiling palaisipan kung totoong nakalagbas nga ba si Chini sa sandaling iyon. Mas lalo pang nakakapagtaka ang katahimikan na bumalot sa buong insidente. Isang mabangis na salarin ang nakapatay ng 4 na bata. Bawat isa ay nagtamo ng napakaraming sugat, ngunit walang narinig at kahit isang sigaw ng tulong, walang ingay sa pagtatalo. Ang katahimikang ito ay lalong nagbigay ng misteryo at takot sa buong kaso dahil sa bigat ng kalooban ng nangyari. Mabilis na bumuo ang Criminal Investigation Department ng isang espesyal na task force na binubuo ng mga pinakabeteranong imbestigador. Isinagawa nila ang malawakang imbestigasyon sa iba't ibang direksyon ng lugar at sabay-sabay na may matitinding bilis. Ang unang prioridad ay ang forensic examination. Lahat ng ebidensyang nakolekta mula sa hibla ng buhok, fingerprint, bakas ng dugo, damit pang posibleng palatandaan, agad na isinelyo at ipinadala sa laboratorio para sa masusing pagsusuri at pag-asang may makikitang bakas tungo sa tunay na salarin. Kasabay nito ay inilunsad din ng malawakang interogasyon ang mag-asawang Tan.
gayon din ang daan-daang residente sa lugar at lahat ng ipinatawag sa himpilan ng CID para tanungin. Lalong binigyan pansin ang masusing pagtatanong sa mag-asawang Tan, ang nakatira mismo kasama ng mga biktima. Kinakailangan nilang isa-isang ilahad ang bawat minuto ng umagang iyon. Ipinaliwanag ng buong kalagayang pinansyal ng kanilang pamilya at isa-isahin ang lahat ng kanilang kakilala at kaugnayan. Higit sa lahat, nagkataon ng pulisya ng isang tanong, mayroon bang taong nagkaaroon kayo ng alitan, tampo o kaya matinding galit laban sa inyong pamilya? O maaaring ang kanilang maliit na bus ay nagbunga ng inggit, kompetisyon o pagtatalo? Para sa CID, malinaw na ito ay hindi basta-bastang krimen dahil hindi ginalaw ng salarin ang anumang gamit o ari-arian ng apartment. Malinaw na ang motibo ay hindi pagnanakaw kundi paghihiganti. Sa interogasyon, parehong ikiniit ni Queenie at Mei na ang kanilang pamilya ay namumuhay ng maayos at walang nakaalitang kamag-anak, kaibigan o di kaya kapitbahay. Wala silang maituturo na kaaway na kayang gumawa ng ganitong kalupitan. Ibinahagi rin ni Queen China noong umagang iyon, nagmamadali silang mag-asawa para makapagsimula agad sa pamamasada at nakalimutang ilak ang panlabas na bakal sa pinto. Nadagdagan pa ang kanyang hinala nang maalala niyang dati ay nawalan siya ng susi ng bahay, ngunit hindi nila napalitan ang seradura. Ang pahayag na ito ni Quenchi ay tumugma sa isa pang impormasyong nakalapat ng mga pulis. Isinalaysay ng isang kapitbahay, si Mrs. Wu, na iminsang ikinwento raw sa kanya ni May isang buwan bago ang krimen. Nawawala ang kanilang susi. Gayunpaman, marahil dahil sa sobrang pagkaabala o kaya para makatipid, hindi na nila napalitan ang lock. Kung hawak nga ng salarin ang nawawalang susi, ito ang makakapagpaliwanag kung bakit walang bakas ng pwersa ang pagpasok sa kanilang bahay. Ikinwento rin ni May na noong umagang iyon, bago siya umalis, mahimbing pang natutulog ang mga bata. Nakita niyang magkakasiksikan sa banig ang mga tatlong magkakapatid at ang bunsong si Chini, na atig ang kanyang damdamin. Kaya't bago tuluyang umalis, binuhat niya pa si Chini at inina sa kama. Habang umiiyak sa harap ng mga investigador, inalala ni Maying ang tanawing iyon. Ang mga anak niyang tila payapang natutulog na walang kamalay-malay sa trahedyang ilang minuto na lamang ay darating. Kinabukasan, ika-7 ng Enero, muling bumalik ang maraming pulis sa lugar nila. Dinala nila sa himpilan ng CID ang dalawang babaeng kapitbahay para imbestigahan. Kapwa na sa edad 30 hanggang 40 ang dalawang ito at parehong may kinasangkutan ng usaping pinasyal kasama ang pamilya Tan. Nabunyag na si Meng ay nagtayo ng isang mutual aid society, isang uri ng maliit na samahan para sa pagpapautang at karaniwan noong nakaraang linggo. Nakabatay lamang ito sa tiwala ng mga miyembro at may mataas na panganib. At sa makabagong panahon, may tuturing itong katulad ng ipinagbabawal na illegal fundraising scheme. Bilang tagapag-alaga at presidente ng grupo, si Maying ang namamahala. Lumabas sa imbestigasyon na ang dalawang babae dinala ng pulisya ay may malaking pagkakautang. Ang isa ay mahigit 1,000 Singaporean dollars at ang isa naman ay 3,000 Singaporean dollars. Ilang ulit nang kinausap ni Maying ang dalawang ito upang maningil. Ngunit bagamat paulit-ulit silang nangangakong magbabayad, patuloy pa rin itong idinadahilan at hindi tinutupad hanggang sa mismong araw ng krimen. Hindi pa rin ito naibabalik. Isang tao pa ang nagsiwalat sa pulisya na bago ang krimen, isa ang mga kababaihang kasapi ng Mutual Aid Society ay minsang nakipagtalo ng matindi kay Maying. Bagamat hindi malinaw kung ano ang naging dahilan, dito nagsimulang magtanong ang mga investigasyon. Maaari bang ang babaeng ito, dahil sa alitan sa pera ay nagtanim ng galit
at nagudyok ng isang malupit na hakbang laban sa mga anak ng pamilya Tan. Sa kabila ng bigat ng kaso, hindi agad naglabas ng maraming detalye ang Singapore Police, lalo na sa pagdating sa testimonya ng mga saksi. Ngunit hindi ito naging hadlang para sa mga nagmamahayag. Araw-araw at gabi-gabi silang nagbabantay sa iba't ibang lugar sa labas ng CID headquarters at maging malapit sa HTB building kung saan nangyari ang insidente. Kapag napansin nila ang mag-asawang Tan o kaya sinumang taong lumabas mula sa investigasyon, agad silang lalapit upang magsawa ng panayam. Ayon sa mga ulat ng panahong Enero 1979, isa sa mga babaeng kapitbahay na ipinasama ng pulisya ay si Mrs. Shu na nakatira mismo sa tapat ng kanilang unit. Tinanong siya ng CID kung may narinig ba siyang kakaibang ingay o nakakita ng kahina-hinalang tao na pumasok o lumabas sa unit. Noong mismong araw iyon, itinanggi at sinabing wala siyang napansin nang usisain siya ng mga reporter tungkol sa Mutual Aid Society na sina Lian ni Mai. Hindi siya nagbigay ng pahayag. Isa pang kapitbahay ang tinawag ng pulisya ay si Mrs. Pu. Noong ng Setyembre, ilang araw matapos ang insidente, humarap siya sa mga mamahayag at ibinahagi ang kanyang karanasan. 3 taon na silang nakatira roon kasama ang kanyang asawa at 3 anak. Nakatira sila sa ika-7 palapag at madalas silang magkita ni Maying sa hagdan. Dahil sa mga simpleng kwentuhan, inimbitahan niya si Maying bilang presidente ng Mutual Aid Society na sumali. Sa una, 20 Singaporean dollars lamang ang ambagan, ngunit kalaunan ay umakyat ito sa $30. Dahil dito, mas naging malapit ang dalawang pamilya at madalas pang maglaro ng sabay sa kanilang mga anak. Ikinwento pa ni Mrs. Pu na noong umaga ng Enero dakong 6:30 ng umaga, isinama niya ang isa sa kanyang anak paglabas at sabay silang bumaba gamit ang elevator. Sumakay ang bata sa school bus at pagkatapos ay bumalik siya sa kanilang unit sa ika-7 palapag. Hanggang 10:30 ng umaga, wala raw siyang narinig na iyakan o sigawan mula sa apartment ng pamilya Tan. Nang buksan niya ang kanilang pinto, matapos marinig ang ingay sa labas, saka lamang siya nakarinig ng balitang ang 4 na anak ng mag-asawang Tan ay nasawi. Sa umaga, dinala niya at ang kanyang asawa sa headquarters para tanungin. Ipinahayag niya na ang mga mamamahayag na karamihan sa mga taong ng pulisya ay tumututok sa relasyon ng mga magsabwatan sa kanilang mga kapitbahay, pati na sa Mutual Aid Society na kinabibilangan nila. Umamin si Mrs. Pu na may pagkahilig siya sa pagsusugal at ang panahong iyon ay may utang siya sa masamahan, ngunit hindi ito lumagpas ng 100 Singaporean dollar. Malayo sa chismis na umabot ng libo nang tanungin tungkol sa mga ulat at matinding pagtatalo nila ni May. Bago ang insidente, inamin niya na minsan nga nagkaroon sila ng mainit na pagtatalo dahil kapos siya sa pera at hindi agad nakabayad. Marahil naningil si Maying sa naging sanhi ng kanyang pagkawalan ng pasensya. Gayunpaman, giit niya, nagkaayos din sila at muling maging maayos ang kanilang samahan. Ngunit sa umaga na mismong araw ng krimen, bandang 8 ng umaga, abala siya sa paghuhugas ng buhok sa loob ng kanilang bahay. Kaya't hindi niya nakita kung may kahina-hinalang taong pumasok o lumabas. May isa pang kapitbahay sa parehong palahag, si Ginang Tanabi. Sa mga namamahayag ng mga ilang araw bago ang krimen, iyon ay kaisa ng Enero. May isang hindi kilalang lalaki ang kumakatok sa kanilang pinto bandang 5 ng hapon. Nang marinig ang katok, agad tumakbo ang kanyang batang anak upang buksan ng pinto. Ngunit bago pa man mabuksan ang bakal na trangkahan, mabilis siyang pumigil. Napansin niya noon ang isang kahina-hinalang binata na tila nag-aabang sa labas. Tinanong niya mula sa loob ng bakal ng pinto kung ano ang pakay ng lalaki. Hawak nito ang 2 bote at pautal-utal na sinabing ipinapadala raw iyon ng isang tao mula sa ibaba. Nang tanungin ni Ginang Tan kung sino ang nagutos, bigla lamang itong tumalikod at saka umalis. Hindi siya sigurado kung may kinalaman ito sa nangyaring krimen sa 4 na bata,
ngunit agad niya itong iniulat sa mga pulis. Samantala, isa pang kapitbahay na si Gyangsu ang naglahad ng napakalapit ng pamilya sa kanila araw-araw. Anya, dati raw ay nakatira ang pamilya Tan sa Paris Street, Chinatown bago lumipat sa HDB building. Mga 4 o 5 taon na ang nakalipas. Inamin niyang minsan ay nagkakaroon ng pagtatalo ang mag-asawa, ngunit hindi tungkol sa pagtataksil o pera, kundi tungkol lamang sa pagpapalaki sa kanilang mga anak. Dahil marami silang anak at kapag sila ay malikot, minsan ay napapalo ni May at napapagalitan ng mga bata bilang ama. Madalas na ipinagtatanggol ni Kinsey ang mga anak kaya nagkakaroon ng sagutan. Ngunit sa kabila nito, nakapansin-pansin pa rin ang pagmamahalan ng dalawa at ang lubos na pag-aaruga nila sa kanilang pamilya. Sa paningin ni Ginago, si Meng ay masigla, matulungin at bukas palad, malayo sa uri ng taong maaaring kamuhuyan o kahinggitan ng iba. Hindi niya lubos maisip kung sino ang may posibleng may galit na ganun kalalim laban sa kanila. Isa pang babaeng kapitbahay ang tumanggi ang pangalan ay nagsabi namang ilang buwan bago ang krimen, muntik nang manakawan ng pamilya Tan. Ayon sa kanya, isang lalaki ang nagpakilalang taga-serbisyo ng tubig at sa kuryente at nagkunwaring may kailangang inspeksyonin sa loob ng tahanan. Nang panahong iyon, wala ang mag-asawa at ang tanging 4 na anak lamang ang naroroon. Nang buksan ng mga bata ang pinto, tinanong sila ng lalaki kung saan nakatago ang pitaka ng pamilya. Nang sabihing hindi nila alam, nagsimula na itong maghalughog sa loob ng bahay at pinilit pang buksan ng mga drawer. Mabuti na lang at ang kapitbahay ay agad na tumakbo upang ipaalam ang kanyang ina ang nangyari. Noong 14 ng Enero, lumabas ang resulta sa pagsusuri sa hibla ng buhok na natagpuan sa kamay ni Kokpeng. Lumabas sa resulta na ang buhok na iyon ay sa kanya mismo, hindi sa taong gumawa ng krimen. Ngunit lumitaw ang isang tanong, kung buhok niya mismo iyon, bakit kaya mahigpit niya itong hawak sa kanyang palad? Makalipas ang 8 araw mula mangyari ang krimen, isang taxi driver ang lumapit sa pulisya at naggulat na maaaring nakasalubong niya ang sarili noong mismong araw ng insidente. Bandang 8 ng umaga, habang nagmamaneho siya, may sumakay na isang lalaki. May sumakay na kahina-hinalang binata na tinatayang lampas 20 years old. Mapapansin agad na may dugo ito sa kaliwang bahagi ng katawan. Halatang takot at sobrang pagod. Habang nakaupo sa sasakyan, nakasandal siya sa pintuan ng kotse at patuloy na humihingal ng malalim para bang may mabigat na pinagdadaanan. Nang tanungin ng driver kung bakit siya duguan, sumagot ang binata na binugbog at nasaktan daw siya ng ibang tao. Ngunit nang dumating sila sa Lavender Road at bumaba ang binata, biglang may narinig na tunog ang driver. Nang lingunin niya, nakita niya may nakausling bahagi ng kutsilyo mula sa pantalon ng binata. Ang tunog pala ng kanyang narinig ay galing sa pagkakabangga ng kutsilyo sa pintuan ng sasakyan. Ayon sa driver, base sa pananalita at itsura nito, naniniwala siyang galing sa Malaysia ang binata. Upang makumpirma ang kwento, pinapili ng pulisya ang driver mula sa ilang suspect at laking gulat ni Tay na ang ama ng mga bata nang malaman kung sino ang kanyang itinuro. Kilala pala nila ang binata mula sa Malaysia dahil nakatira ito sa parehong palapag kasama ang kanyang kapatid. Ilang pinto lamang ang pagitan ng kanilang mga unit. Madalas din itong pumunta sa bahay ng mga Tan para gumamit ng telepono at maging ang mga anak nila ay sanay na tinatawag pa siyang uncle. Gayunpaman, bukod sa ganitong simpleng ugnayan, wala naman silang malalim na koneksyon araw-araw. Matapos ang 2 linggong masusing imbestigasyon, hindi nakahanap ng sapat na ebidensya laban sa binata ang mga otoridad, kaya kinakailangan din nila itong pakawalan. Pagkaraan ng ilang araw, tuluyan nang umalis ang binata at ang kanyang kapatid. Bumalik sila sa Malaysia at simula noon ay wala nang naging balita. Kaya naman lumitaw ang isang tanong, maaari bang siya talaga ang may kagawan ng lahat? Maraming ang naniniwala na posibleng at ito ang dahilan. Una, sinabi ng taxi driver na ang binata ay sumakay sa Block 96. Nasa higit kumulang 1,150 talampakan lamang wala sa Block 58
kung saan naganap ang krimen. Isang 5 minutong lakad. Ang oras ng kanyang pagsakay sa taxi ay 8 ng umaga, eksaktong tugma sa oras kung kailan maaaring natapos at tumakas ang salarin. Ikalawa, ayon sa pagsusuri, si Kakpeng ay tinamaan ng paulit-ulit sa kanyang kanang braso at halos mahiwalay ito. Malamang na nakaharap ang salarin sa kanya habang hawak ang matalim na kutsilyo, kaya't posibleng tumalsik ang dugo ni Kakpeng sa kaliwang bahagi ng katawan ng gumawa. Ang detalyeng ito ay tugma sa sinabi ng taxi driver na ang binata mula sa Malaysia ay duguan sa kaliwang bahagi ng katawan. Dagdag pa, walang dahilan ng driver para magsinungaling dahil wala naman siyang makukuhang benepisyo dito at siya mismo ang pumili sa binata mula sa hanay ng mga sospek. Sa pananaw ng marami, malinaw itong indikasyon na siya ang may sala. Ngunit ngayon ding hindi kumbinsido at nagsabing kung ang pag-iisipan ng mabuti, may mga butas ang salaysay nito. Una, mismong si Kunchay ang nagsabing pamilyar sila sa binata, ngunit wala silang malalim na ugnayan. Ikalawa, bilang isang taxi driver, dapat ay mabilis niyang nalaman ng tungkol sa kaso dahil karaniwan sa mga tsuper ay nakikinig ng radyo habang nagmamaneho. At dahil hindi siya nakikinig, siguradong alam niya ito mula sa balita sa telebisyon. Kalat ang balitang ito sa buong Singapore, kaya't nakapagtataka kung bakit tumagal ng 8 araw pa bago siya sumbong sa pulis. Isa pa, kung totoo ang binata ang gumawa, bakit siya maglalakad palabas, suot ang duguang damit na may dalang armas sa liwanag ng araw? Malinaw na mas madali para sa kanya ang bumalik agad sa kanyang unit, magpalit ng damit at itago ang ebidensya nang hindi nakikita ng iba. Kaya't nananatiling palaisipan, siya nga ba ang salarin o may ibang tao pang nasa likod ng krimeng ito? 2 linggo matapos ang krimen, nakatanggap si Kin ng isang greeting card para sa bagong taon. Sa harap ng card, makikita ang mga batang masayang naglalaro, ngunit ang nilalaman sa loob ay nakakapang kilabot. Ang nagpadala ay tinawag ang mag-asawang Tan gamit ang kanilang mga palayaw na Atsa at Ang at isinulat ang mga salitang tapos na ang linya ng pamilya ninyo. Sa dulo, nilagyan pa ito ng pirma na nagsasabing siya mismo ang salarin. Nang mabasa ito ng mag-asawa, halos gumuho sila sa sakit at luhang hindi mapigilan. May dahilan kung bakit binanggit ng salarin ang tungkol sa pagtatapos ng kanilang pamilya. Pagkatapos isilang ang bunsong anak na si Chini, sumailalim si Maying sa operasyon ng sterilization. Ang tanong, paano nalaman ng salarin ang bagay na iyon? Dahil dito, lalo pang nakumbinsi ang mga investigador na ang gumawa nito ay tiyak na taong malapit at pamilyar sa mag-asawang Tan. Kung pagbabasihan ng petsa kung kailan natanggap ang card, ay mas lalong lumalabas na maaaring hindi ang binatang Malaysian na naunang tinutukoy ang salarin. Dahil 8 araw matapos ang krimen, nagulat ang taxi driver at agad na inaresto ng pulis ang binata at mahigit na inimbestigahan sa loob ng 2 linggo. Ibig sabihin, nakalaya siya mula sa CID. 3 linggo na ang nakalipas mula nang maganap ang insidente. Ngunit ang greeting card ay pinadala ng 2 linggo pa lamang matapos ang krimen. Kung ganun, maliban na lang kung mayroon siyang kakayahang nasa 2 lugar ng sabay o may ibang taong sumulat para sa kanya. Malinaw na may pagkakaslungkat sa oras at tiyak din namang sinuri ng pulisya ang sulat. Pulisya ang sulat kamay ng lahat ng sospek, ngunit wala silang natagpuang tugma. Nang tanungin ng mga mamamahayag ang mag-asawang Tan kung mayroon ba silang nakaalitang tao o nakaaway bago ang insidente, mariin silang umiling at sinabing wala silang kaaway kailanman. Gayunpaman, may ilang nakasaksi sa 2 kamag-anak ng pamilya Tan ang paulit-ulit na nagtatanong kay Kunchay kung bakit hindi siya agad nagulat sa pulisya noon. Ayon sa kanila, mas mabuti sanang nag-report siya ng mas maaga, ngunit ayon sa kanya, ang tinutukoy ng mga kamag-anak ay hindi mismo ang malagim na pagpatay sa 4 na bata, kundi isang bagay na nangyari bago pa iyon. Kaya nananatiling palaisipan kung ano ang dahilan kung bakit pinili ni Kunchay ay hindi lumapit agad sa otoridad. Matapos ang krimen,
hindi kagad umalis ang mag-asawa sa kanilang tahanan. Patuloy pa rin silang nagmamaneho ng kanilang bus at naninirahan sa malamig at tahimik na bahay. Ilang kapitbahay ang nakakita mula sa bintana kung paano tahimik na kumain ng dalawa habang may nakahandang 4 na pares ng chopstick at mangkok na puno ng kanin sa hapag. Isang tanawin na napakasakit pagmasdan. Makalipas ang 4 na taon, muling sumailalim si Meng sa operasyon upang subukang maibalik ang kanyang kakayahang magkaanak at tila pinagpala siya ng pagkakataon. Kahit matagal na siyang na-sterilize, nabuntis pa rin siya at noong ika-4 ng October taong 1983, nagtagumpay siyang isilang ang isang malusog na sanggol na lalaki. Simula noon, unti-unti nang umatras sa mata ng publiko ang pamilya. Halos tuluyang naglako sa mga balita at usapin ng lipunan. Hanggang ngayon, nananatili pa rin hindi nalutultas ang kasong ito at tinuturing isa sa pinakamalupit at pinakamisteryosong kaso sa kasaysayan ng Singapore. Sa paglipas ng mga dekada, sari-saring chismis at haka-haka ang kumakalat, ngunit ang pinakakilala sa lahat ng ito ay ang pinapaniwalaang si Queenie at Maying ay alam kung sino ang tunay na salarin. Pinaniniwalaang ito ay isang taong napakalapit sa kanila sapagkat kung paano malalaman ng tungkol sa operasyon ni Maying at kung gaano kalalim ang galit ng taong iyon, hindi ba't dapat may idea sila kung sino iyon? Ang problema, marahil hindi sila magawang banggitin ang pangalan dala ng mga kadahilan ng tanging sila lamang ang nakakaalam at magpapahayag. Ngayon, manatiling palaisipan kung sino ang tunay na nasa likod ng kasong ito. Isa itong paalala na may mga lihim na maaaring hindi kailanman mabubunyag. Ano sa tingin ninyo ang nangyari sa pamilya Tan? At sino kaya ang tunay na may gawa nito? Ang mga kasong ating sinisiyasat ay paaalala na ang dilim ay laging nasa paligid. Naghihintay lamang ng susunod na biktima o susunod na kwento. Mag-like at subscribe para sa susunod na mga kabanata dito sa Dark Chronicles.